Kaintanan natin ang ating mga sarili sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos tungkol po sa istorya ng Iglesia. The history of the church. Hallelujah! Kung makikita po natin, nakaraan, pinag-aralan natin ang Sunday service. Siguro naman, paliwanag naman po sa atin kung bakit ginagawa natin na sa araw ng linggo tayo sumasamba. Ngayon po, sa ating pag-aaral ngayon, pag-aaralan natin yung mensahe ni Apostle Pablo sa mga elders o mga pinuno ng church ng Efeso. Paul's message to the Ephesian elders. Purihin po ang Panginoon. Actually, sa iba, ang word dyan na ginamit, not just a message, but a discourse. Discourse kasi, mahaba talagang discussion. Kasi mamaya makikita niyo kung bakit sinabing mahaba ang kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Glory to the living God. If you have your Bible, please open with me in the book of Acts 27 up to 10. Everybody, please open your Bible. Glory to God. Sa muli, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sana po ang biyaya ng Panginoon ay sumaating po lagi. Sabi ng Bible, ulitin ko yung verse 7, on the first day of the week, we came together to break bread. Ito po yung fellowship. And then Paul spoke to the people, and because he intended to live the next day, kept on talking until midnight. So, discourse po ito, hindi lang basta mensahe ito. Ako siguro kung magbensahe ngayon hanggang alas 12, ewan ko lang kung may talagang makakayanan talaga. Kung meron man, talagang pilit na. Nahirap po. Ito sabi ng Bible po, hanggang midnight. 12. Praise the Lord. Because ang ating pong overnight prayer meeting, lagpas po ng midnight ito. Kasi si Apostle Pablo po ay aalis na. Babalik po sa Jerusalem. Pero, makikita po ninyo dito, dumaan pa siya ng Ephesian church. Verse 8, there were many lamps in the upstairs room where we were meeting. Marami daw mga ilaw. Hallelujah, glory to the living God. Next, sabi po dyan, seated in a window was a young man named Eutychus, who was sinking into a deep sleep. Yan. Siguro, ang iba nabasa na ito na meron po isang kabataan na sa haba ng pagmemensahe ni Apostle Pablo ay nakatulog ng mahimbing. Sa Tagalog kasi mahimbing ang pagkakasabi po dyan. And when he was sound asleep, he fell to the ground from the third story and was picked up dead. Namatay po ang kabataan pong ito. Kaya ang hirap po, huwag kayong matulog, baka mahulog kayo sa upuan. Then verse 10, Paul went down, threw himself on the young man, and put his arms around him. Niyakap po ni Paul, praise the Lord. Sipin nyo nga naman, kung mababalitaan, aalis na lamang si Pablo, mayroon pang isang aksidenteng nangyari, di po na parang pwedeng hindi maganda ang dating po sa mga tao na makakaalam. No? Sabi ni Paul, don't be alarmed, he said. He is alive. Kapaganda po, no? Kung makikita po natin dito, talagang si Apostle Pablo, truly, he is a man of God. Talagang nandun po sa kanyang spirito ng ating Panginoon. Yung word na, huwag kayong mabahala. Buhay ang batang ito. Amen. So, sa muli, sabi ko nga, bago siya pumunta ng Efeso, dumaan po siya sa Troas. Actually, sa Troas ito nangyari. Bago po siya pumunta ng Efeso at pupunta sa ng Jerusalem, babalik, siya po ay dumaan sa Troas. Doon po ginanap ang first Sunday na service po nila. Okay? Yung sinabi ko, Sunday service po. Now, yung time na yun, truly it was an eventful Sunday for the disciples in Troas.
Ano ang ginawa nila? In-observe nila ang Lord's Supper. Iyon po, mga kapatid, very important na hanggang ngayon, ginagawa po yan ng church, ang communion. Ano po? Ang communion, basically kasi, hindi lamang po yan ritual, utos talaga yan ng Panginoong Jesucristo. At dapat talagang gawin po yan. At sa atin po, hindi lang po tayo nagkakaroon ng tinatawag na communion, kundi talagang fellowship po, bahagi po yun. That is one of the components of our worship service every Sunday. Ano po? At sa Troas din na yun, nung panahon na yun, nandun po, nakinig ang mga mananampalataya po sa mensahe ni Apostol Pablo. That is why every Sunday, lagi pong mayroong pagpapahayag ng salita ng Diyos. And this is biblical. Kaya po natin pinag-aaralan ito para makita natin kung ang church ba natin ay tama. Yung ginagawa ba natin in line with the early church activities. Ano po? At sa kanila po, mga kapatid, na pakikinig ng salita ng Diyos, pakikita natin doon yung kanilang kasiyahan. At hindi lamang po yan, sabi ko nga kanina, nabanggit ng Biblia yung pagkamatay ng isang kabataan. Dahil sa sobrang haba ng pangangaral ni Apostol Pablo, inantok at nakatulog, nahulog. Mga kapatid, hindi madali po yun. Nahulog. Hindi ko ma-imagine kung siguro nakapanaginip na naglalaro, tumalon. Or medyo talagang ang bahay noon o ang building hindi gaano sapagkat noon po, makita niyo naman ang mga bahay noon, di ba? Very simple lang. Basta meron na po talagang papagtitipunan. Ano? Nakita ng maraming mga mananampalataya ang ginawa ng Diyos sa kabataan ko ito. Pero may message ang Lord dito. Ang isang sleepy young man, pero itinuri ng Bible na a lucky young man. Dalawa pong bagay eh. Alam po ba ninyo ang name na Eutychus means fortunate or good luck? Ano po? Basically, mas magandang sabihin fortunate. Kumbaga sa kinahabagan siya ng Panginoon kasi maliwanag po ng batang ito na si Eutico ay nahulog dahil sa haba ng mensahe. Maybe, ang kabataan po ito ay pagodin, pero isang bagay na na-appreciate ko po. Take note na iyan po yung panahon na tinipo ni Apostol Pablo ang mga church leaders din sa Troas, ang mga active members sa Troas, at isa po ang kabataan ito na nandoon. Napakaganda po mga kapatid na isipin na may kabataan nandoon para makinig ng salita ng Panginoon na ibinibigay ni Apostol Pablo. At ako po'y natutuwa rin ngayong gabi na maraming mga kabataan po ang dumadalo sa overnight prayer meeting. Purihin po ang Diyos. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hindi po normal ito sa mundo. Purihin ang Panginoon. Kaya po, na-appreciate ko po yung presensya lang ng kabataan ito para sa ating okay na. Pero, yun naman po, mukhang kasalanan din ang Apostol Pablo dahil sa sobrang haba ng mensahe. Pero po, alam niyo naman yung reason at nabanggit ko kanina, dahil kinabukasan, aalis na siya. Ganun naman po, kahit kami, kung nagpumibisita po kami, pag may kwentuhan, mga, di ba sa Bicol, pag meron po pagkakataon, nag-meet po kami ng mga pastors po doon. Sharing kami ng mga bagay po sa ministry. Inaabot din po kami ng gabi. Ganun po kasi si Apostol Pablo. Isipin niyo mga kapatid, mamaya makikita ninyo kung paano nagpaalam si Apostol Pablo. Nakakaiyak. Yung isang parang itinuturing yung ama niyo na sa pananampalataya ay aalis na at parang namamaalam mga kapatid.
Pero ito nga po, nahulog si Eutico sa third floor. Kaya ito po ang parang nakafocus ang marami pong mensahero dito na bawal matulog sa iglesia. Kaya ngayong overnight prayer meeting, ha? Sana gising na gising kayo, baka mahulog kayo. Tututusin, parang nakakahiya na nahulog siya. Pero dapat hindi lang doon ang makita natin. Bagamat, syempre, lagi ipinapangalan po, pag Sunday, sa pakikinig ng salita ng Diyos, lagi po dapat tayo ay active. Kasi nakakatulong po yun para makuha talaga natin ang mensahe ng ating Panginoon. I-prepare din natin ang ating sarili pagdating po sa gawain ng church. Dahil kung paano po tayo nagpiprepare sa maraming bagay, lalo higit po, dapat ihanda natin ang ating sarili para sa mga spiritual na gawain ng ating Panginoon. Pero hindi lamang po dapat natin pag-usapan yung pagkabagsak dahil sa pagkatulog ni Eutico, kundi pag-usapan din natin yung ginawa ng Diyos. Amen? Diba? Nahulog, sabi ng Bible patay. Dali-dali bumaba sila Apostol Pablo, niyakap ni Apostol Pablo, sinabi niya na hindi patay ang bata ito. That was a declaration of faith. Yun po ay pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya pala tinawag na fortunate ito pong si Eutico. Ginahabagan siya ng Diyos at binuhay siya ng ating Panginoon. At nung makita po siyang buhay, ang sabi ng Bible, masaya ang mga kapatiran. Nakita nila ang kayang gawin ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi na natin mahal Panginoon. Everybody say Amen. Amen. Again, sana nakuha po ninyo mga kapatid. Kahit pagod po tayo, pag may gawain ng Panginoon, kung kaya talaga na magtiis, dumalo po talaga tayo. Dahil pala, ano man ang mangyari pag nasa gawain tayo ng Diyos, mga kapatid, makikita po natin ang biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon at tuloy po tayo. So the Bible said, Paul went down, fell on him, and embraced him. Sabi ni Paul, do not trouble yourselves. Kasi imagine po ninyo, nasa gawain sila, pero may patay. Di po ba? Sabi niya, do not trouble yourselves, sabi ni Paul, for his life is in him. Ang ganda po sa translation sa English. For his life is in him. Ang buhay niya ay nasa Diyos. Kaya binuhay ng Diyos si Eutico at nakita ng mga kapatiran, sila po ay nagpasalamat sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon si Kristo. Kaya nga, huwag po natin kalimutan lagi ang gawain ng Panginoon. Everybody say Amen. So tuloy po tayo. In verse 17 to 21, ito na. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders of the church. So, dumiretso na po siya sa Efeso. When they arrived, he said to them, you know how I lived the whole time I was with him. Ito na po ito na yung diskurso ni Pablo. From the first day I came into the province of Asia. Parang sinasabi ni Paul, nakita niyo naman ang buhay ko. Sa first day na nakilala niyo ako, nakita niyo kung paano ako nagdito. Parang gano'n. I served the Lord with great humility and with tears in the midst of severe testing by the plots of my Jewish opponents. Sabi ng Bible na kapatid, hallelujah. You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have taught you publicly and from house to house. Makikita natin dito ang kasipatan po talaga na Apostol Paul. Everybody say Amen. Hallelujah. Talagang masasabi ko mga kapatid na naging siyang mabuting halimbawa. I have declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus.
Very, very clear mga kapatid, na talagang sinasabi dito ni Apostol Pablo na talagang ako itong lingkod ng Diyos na nagturo sa inyo, nangaral sa inyo, sa madlangan publicly, o pumunta ako bahay sa bahay-bahay. Kaya nga kung ang pangangaral po natin sa pulpito lang, sa atin po, parang mas maganda po, lumabas na lang tayo. Na-experience naman natin ang evangelism. Diba? Kasi kung tayo po'y nangangaral lang lagi sa pulpito ito, hindi natin nakikita yung grassroots talaga na tinatawag. Diba? Yung tunay na laban ng paglilingkod. 21, maging Hudyo o Grego man ay pinangaralan ko, tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoon. Very, very courageous speaker po mga kapatid ito. Messenger si Apostle Paul. Now, ano po ang laman o ang mensahe po ng mga salitang ito ni Apostle Pablo? Number 1, Paul reviewed his history. Maganda pong tinitingnan din natin ang ating paglilingkod kung ano tayo dati. Amen. Hindi lamang po yung dati tayo makasalanan, kundi yung first time na naglingkod tayo sa Diyos. Na minsan, ang totoo niyan mga kapatid, hindi naman lahat. Marami po nagsasawa. At ang iba po nagpapahina. At ang iba, yung dating mga pangako sa Diyos, na lilimutan na. Maganda po na talagang makita natin ano tayong after baptism. Ano po klase damdamin meron tayo sa Diyos? Gaano po tayo ka-excited pumunta sa church? Bakit nababago ito? Bakit nawawala ito? Kung makikita po natin mga kapatid, hindi naman nagbago ang Diyos. The more nga mga kapatid, na habang tumatagal tayo, the more nga kung tutuusin, grabe po ang biyaya ng Panginoon na sa kabila ng mga bagay na hindi na po natin minsan naaalala mga bagay na dapat natin gawin, patuloy pa rin ang biyaya ng Panginoon. Ano po ang mga bagay na ito? Sinabi niya sa mga taga-Efeso ang kanyang serbisyo. Di ba sabi niya po, nakita niyo naman the manner of my service sa Panginoon, ang aking buhay, how I serve the Lord with all humility, sabi niya. Hindi po nagmamalaki si Apostol Pablo po dito. Si Paul po ay may kasamang pagpapatotoo. His service at Ephesus and his teaching sa Efeso. Sinabi niya, di ba tinuruan ko kayo? With many trials, sabi niya, amid Jewish persecution, hindi ako bumigay. Patuloy akong nagturo sa inyo. Kaya kung mapapasin po ninyo, sa Efeso pumuntik nang mamatay si Apostol Pablo. Pero hindi po nagsawa si Paul na magturo. Patuloy niyang pinalalakas ang mga kapatiran. Patuloy niyang binibigyan, hallelujah, ng mga makalangit, mga kapatid na inspirasyon ang mga kapatiran. Kaya, kung makikita natin yung serbisyo ni Apostol Pablo po, bagamat sa iba hindi ito nakita, pero ang kagandahan po, alam ng Diyos. Katulad din naman sa ating mga buhay, hindi lahat kinakailangan ipakita natin ang paglilingkod natin. Hindi lahat nasa publiko po yan. Pero alam po ninyo, kahit maliliit na bagay na concern natin sa Panginoon, na ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po yan nakakalimutan ng Panginoon. Nakikita po yan ng ating Diyos. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, patuloy akong nagturo sa inyo. Nasa publiko, nagturo ako. Bahay-bahay, nagturo ako. Dahil ang gusto lang sabihin ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Efeso, gawin din ninyo.
Isa po sa isang napaka-effective teacher ay ang guro na hindi lang alam kung ano ang theory, kundi kung paano ito ginagawa. Kaya napakalaga po mga kapatid ang salita po na ito ni Apostol Pablo. This is actually about evangelism. This is about sharing the Word of God to those who are not yet Christians. Sabi niya, nagturo ako kahit sa mga Griego, di ba? Ng pagsisisi, ng pananampalataya kay Kristo. Doon parang sinasabi niya sa mga elders ng Efeso, ganun din ang gawin niyo. Dahil hindi lang ako nagturo sa bibig. Nakita ninyo. Everybody say amen? Nakita ninyo. Hallelujah. Yan po ang isa sa mensahe ng Lord doon sa kanyang sinabi sa mensahe niya para sa mga elders ng Ephesus, mga kapatid. Another, Paul spoke of his future. May sinabi rin siya, mga kapatid, tungkol sa mga bagay na darating. Dahil gusto niya, mga kapatid, na talagang patatagin ang mga mananampalataya, hindi lang yung laging umaasa sa kanya bilang isang pioneering church, mga kapatid, na siya ang namuna. Kasi mayroong ganun tendency eh. Kung wala po yung namumuna, parang bagsak ang mga mananampalataya. Hindi ganun dapat, mga kapatid. Kasi dapat ang isang mananampalataya, kahit wala apostol, tumatayo dahil ang apostol, tao rin katulad niya. Dapat tumatayo tayo sa pananampalataya dahil si Kristo ay nangako sa atin, saan man tayo pumunta, ano man ang mga bagay, mga kapatid, mangyari sa ating mga buhay. Ano ang sinasabi dito, Pastor? Sinabi niya yung kanyang journey in the future to Jerusalem, yung mangyayari sa unahan. That he was going to Jerusalem bound in the Spirit. Ang sabi sa Acts 20:22, sa Tagalog po, ngayon bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Tingnan niyo po yung word ni Apostol Pablo dito, bilang pagsunod sa Espiritu Santo. Alam po niya kasi ang mangyayari sa Jerusalem. Lilitisin siya doon. Pero dahil yun ang kalooban, hindi ka dapat natatakot kung nasa katotohanan ka. Di ba? Ganun si Apostol Pablo. Sinasabi niya ito, mga kapatid, dahil gusto niya, mga minamahal, maybe, una, ipanalangin siya. Pangalawa, ipakita niya na siya yung lingkod ng Diyos na kung paano si Kristo handang mamatay sa Ebanghelyo, siya rin ganun. Dito ko po naiintindihan yung sinabi ng Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Hallelujah. Verse 23, ang tanging nalalaman ko ay ito, sabi ni Paul, binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapag kapigatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Alam niyo na po, Sir Pablo, dahil talaga sinabi niya ng Spirit na hindi madali ang iyong ministeryo. Pero mga kapatid, ready si Apostol Pablo, ganun dapat ang mindset ng mananampalataya. Yung tayo po alam natin na sa ating paglilingkod, ay may mga pagsubok, may mga mananampalataya, kaunting pagsubok lang, hindi na-a-attend. Anong klase, mga kapatid, ng pananampalataya meron tayo kung gano'n ang ating kaisipan? Samantalang ang mga nauna noon ng mga mananampalataya, buhay po, mga kapatid, hallelujah, ibinibigay para lamang sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi niya sa verse 24, mga kapatid, walang anumang bagay na pwedeng magpahinto sa kanyang mga kapatid. Hallelujah. Dahil naniniwala siya may plano ang Panginoon sa kanyang buhay. Look at this verse 24. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus. Grabe, mga kapatid, ang lalim ng paglilingkod ni Apostol Pablo. Hallelujah!
sinabi na mga kapatid na meron talagang pagdadaanan siya ng mga pagsubok, mga kapatid, pagkabilanggo, mga minamahal, sakripisyo. Pero sabi ng Apostol Pablo, walang halaga sa akin ang buhay na ito. Hallelujah. Kaya pala binanggit niya, for me to live is Christ and to die is gain. Dahil noong mga panahon po na yun, ready si Apostol Pablo sa mga pagsubok na mangyayari sa kanyang buhay. Magawa niya lang ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoong Jesucristo na tumawag sa kanya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi diyan, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Mga kapatid, hindi po katulad si Pablo ni Kibuloy. Bakit sasabihin ko po ito? Dahil dati-rati naman po talaga na ang pakilala ni Kibuloy ay pastor po siya. Hindi ganito dapat maging Cicerciano, mga kapatid, na magkaroon sila ng kaso, pumunta ng ibang bansa, nagtatago. Why? Hindi po nagtago si Apostol Pablo. Hindi po siya umiwas sa anuman, mga kapatid, na mga pananagutan kung meron man. Kung totoo, mga kapatid, hallelujah, ang kanilang pwedeng isakdal sa Jerusalem at ang totoo niyan, after Jerusalem, siya po ay dadalhin pa sa Roma. Di po ba? Tandaan po ninyo, si Pablo ay walang nilabag sa kalooban ng Diyos. Inaakusahan lamang po siya dahil sa kanyang pangangaral sa kaligtasan mula sa Panginoong Jesucristo. Grabe po, mga kapatid, ito lang ang pinakadahilan. Iba daw pananampalataya. Pero alam ni Pablo, mga kapatid, na siya po ay nasa katotohanan at ipaglalaban niya ang katotohanan. Kaya tayo, mga kapatid, hindi dapat matakot saan nang tayo dali kung nasa katotohanan tayo. Hallelujah! Kaya po sa lahat ng mga miyembro, mga kapatid, ng tao po ito, mga minamahal na banggit ko, kung tunay na mga lingkod sila ng Panginoon, hallelujah, dapat sila po ay maging matapang. Hindi po ba? Mapakabait na nga po ng ating gobyerno. Di ba? Grabe po ilang beses na po yan. Pinaalalahanan na lumabas. Anong ikinatatakot? Dapat lamang po sa mga miyembro ay maging talagang malawak ang pag-isip sapagkat makatwiran lamang na ang leader na ganito, mga kapatid, ay dapat humarap sa batas dahil matindi po ang kasalanan po na dapat harapin. Hindi po, mga kapatid, dahil sa salita ng Diyos. Sexual abuse, human trafficking, cash smuggling. Di po ba, mga kapatid? Kung lingkod sila ng Diyos, patunayan nila. Di ba? Di ba? Kung nagkasala, mga kapatid, bakit? Hindi ba itinuturo ang pagsisisi? Nababanggit ko lamang ito, mga kapatid, bilang pastor kasi ang sakit. Lagi nababanggit, pastor. Diba? Di po ba? Mayroon po itong epekto sa church. Hindi nyo ba nakikita? May epekto ito sa church. Kaya, mga kapatid, sana makita natin, ang point ko lang dito, si Apostol Pablo hindi ganyan. Si Apostol Pablo hindi niya nabanggit na appointed son siya. Siya po ay bond servant. Kung appointed son ka, talagang humarap ka. Katulad ng ginawa ni Kristo. Si Pablo mismo, mga kapatid, tandaan natin ang pumunta sa Jerusalem at Roma upang harapin ang anumang paglilitis na gagawin sa kanya. Kaya sabi niya sa verse 24, walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, ayaw na inawaan niyo lamang yan para maintindihan natin. Para sa mga tao na kapatid na makausap niyo na naniniwala ay dapat magtamo dahil ganito. Sabihin niyo, lumabas siya. Dahil yan ang malaking patotoo para sa isang tunay na mananampalatayang lingkod ng Diyos. Kung totoo ka, iingatan ka ng Panginoon. Hindi naman taong totoong nag-uusga, kundi ang Diyos pa rin ang nakakaalam ng puso po natin.
Hallelujah! Eh kung kamatayan ang kabayaran, mabuti nga sa atin, walang death penalty. Eh sa Roma, meron. Pero pumunta pa si Apostol Pablo. Hallelujah! So, Paul wanted to finish his ministry. Sana ganun din po tayo mga kapatid. Let us continue, amen, doing our ministry in the kingdom of God. Sana mga kapatid, ganun po tayo. Habang may pagkakataon, maglingkod tayo, maglingkod sa Diyos. Huwag natin sayangin ang panahon sapagkat mga minamahal, hindi naman po tayo iuobliga ng Diyos na buong araw nasa church po tayo. Sana makita po natin yung mga gawain ng Panginoon para sa ikalalakas ng ating pananampalataya ay mabigyan po natin ng panahon. Hallelujah! Another, Paul warned of the church future, mga kapatid. Kasi, gusto niya po sa Pablo sabihin, aalis na ako. Pinakailangan ninyo maging masipag sa gawain ng Diyos. Hallelujah! Kasi, maganda po itong warning na ito ni Apostol Pablo dahil marami talaga mga mananampalatayang sabi ko nga, nawawala yung kanilang enthusiasm sa paglilingkod sa Panginoon. Paul warned the Ephesian church to fulfill their duties and responsibilities as leaders. Hindi lang mga leaders, lahat ng Kristiyano. Acts 20 verse 28, ano sabi po dyan? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na ilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan niyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So, as elders, as overseers, as shepherds, mga kapatid of the church, to all leaders, tinawag tayo ng Panginoon para gawin natin ang ating mga responsibilities. Sa mga members naman, gawin nyo rin ang nais ng Lord na ipagawa ko sa inyo. Patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Hallelujah! Huwag po natin sayangin ang pagkakataon. Sabi nga sa 1 Peter 5:1 and 2, to the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, sabi po dyan, who also will share in the glory to be revealed. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Palagpakan natin ang ating Panginoon, ang eagerness to serve. Hindi dapat nawawala yan sa mananampalataya, lalo higit sa mga lingkod ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Everybody say Amen. Amen. Sana mga kapatid, sa tuwing tayo po ay tinatamad na sa gawain ng ating Diyos, sana mga minamahal, maalala natin ang versikulo po ito. Yung eagerness po kasi natin, very, very important po yan. Hallelujah! Sabi ni Paul, gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil sa gusto ninyong maglingkod. Kaya, maganda po yung paglilingkod na talagang hindi ka itinutulak. Yung paglilingkod talaga na kusang loob. Ang sarap po noon. Mararamdaman mo po dyan, mga kapatid, ang pagsama ng ating Panginoon. Hallelujah! Another is to be aware, mga kapatid, of the coming apostasy. Apostasy is pagtalikod sa Diyos. Backsliding. Pero kasi sinabi rin si Paul sa 29 verse 29 to 31, alam kong pag-alis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat. Eh ako, halimbawa, leader, alam ko mga kapatid na talagang ano pang pwedeng mangyari sa mga Kristiyano sa lugar ng Efeso dahil yung ang nandoon pa siya, mayroon nang pumapasok na ibang aral, ito pa pong namamaalam siya. Napakagandang paalala ito ng Apostol Pablo. Sabi po dyan, mababangis na asong gubat, magsisipasok daw po. At walang patawad nilang lalapain ang kawan. Grabe yung words na ginamit ni Paul. Lalapain ang kawan.
patayin ang mga Kristiyano, ang mga believers. Hallelujah, ibig sabihin, spiritual, tatanggalin po ang tamang turo, mga kapatid. Tatanggalin ang kanilang tamang paglilingkod. Verse 30, mula na rin sa inyo ay may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. At hindi lamang yan, hindi lang pala ang problema mula sa labas, kundi maging sa loob o pwede may lumabas. Mga kapatid, hallelujah, na talagang magigiring sanhi para ang kanilang pananampalataya ay masira na magsasalita ng mga kasinungalingan, sabi ng Biblia. Kaya, ang ganda po ng paalala nito ni Apostle Pablo na maging maingat po tayo bilang mga mananampalataya. Let us always be in the presence of the Lord. Let us always pray that God, through His Spirit, will guide us always, mga kapatid, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kaya pala sabi ni Apostle Pablo dito, mag-ingat kayo, kaya't mag-ingat kayo. Sa pag-ilingkod po natin, mga kapatid, napakahalaga yung careful din po tayo. Lagi po tayo, mga kapatid, may bao na panalangin lagi. Sa ating pong paglilingkod sa Diyos, be prayerful, my dear brothers and sisters. Kasi grabe ang paalala nito ni Paul. May mga asong gubat mula po yan sa labas. At may mga sinungaling mula sa loob. Hallelujah. Kaya sabi ni Paul, mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo. Look at the frequency of Paul's service. Araw at gabi. Hallelujah. Sa loob ng ilan? 3 taon. 3 years. Mga kapatid, grabing discipleship ito. At maraming luha ang pinuhunan ko. Kaya hindi nyo lang alam, mga kapatid din, yung mga pastor minsan, pag may mga problema ang church, dahil po, kung tutusin, pastor po talaga ang unang naaapektuhan dyan. Mga leaders po talaga. Kaya ang paalala nito ni Apostle Pablo, hindi lang concern ito ni Paul, hindi lang concern ito ng mga elders, kundi concern ito ng buong iglesia. Hallelujah. Ito po ay paalala ni Paul noon hanggang ngayon. Huwag natin kalilimutan po ito. Huwag po tayo, mga kapatid, na maging Kristiyano na parang walang pakialam. Mag-ingat po tayo sa ating paglilingkod. Dahil ang kaaway ng Diyos, ang diablo, sabi ni James, seeking whom he may devour. Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour. James or Peter, mga kapatid. At talagang kung nakita ko talaga, na talagang Christians must be careful. Maging maingat, mga kapatid. Maging matalino sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Paul warned also the Ephesian church to avoid a life of greed. Kasi minsan, mga kapatid, Kristiyano na, gamit pa rin ang focus sa material na bagay. Sa pera. Tignan niyo po itong closing statement ni Paul at halos dito ako magtatapos. Sabi ni Paul, hindi ko hinangad ang ginto. Hindi ko hinangad ang pilak o pananamit ni naman. Ibig sabihin, hindi ako naging pabigat sa inyo. Napakaraming pastor, mga kapatid, ang talagang napupulaan ang church dahil po sa pagiging materialistic. Hindi po ito ang gusto ni Apostle Pablo at hindi ito ang gusto ng CCFM. Verse 34, look at this. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay namin magkakasama. Di po ba naturo ko na po ito sa inyo. Sabi na po Sir Pablo, kung sa karapatan, di karapatan akong humingi. Di po ba? Umani din naman ng aking paglilingkod sa bawat iglesia. Dahil naghasik ako. Pero hindi ko yun sinasamantala, sabi ni Pablo. Dahil gusto ko makita niyo ako na naglilingkod na umaasa hindi sa tao kundi sa Diyos.
Hindi ko naman sinasabi, mga kapatid, na wala nang pakialam dapat ang church. Meron dapat. Pero ang point lang dito, mga minamahal, mabuting lingkod si Pablo. Hindi siya makasarili. Hindi siya greedy, mga kapatid. Verse 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat inyong tulungan ang mahihina. Nalala niyo yung preaching niya sa Thessalonica, yung sulat niya sa Thessalonica. Galit na galit si Pablo sa mga tamaan. Na-preach ko na po yan about diligence. Saying, ito po yun. Naalala po yung preacher ko na Sunday. Di ba, dinaanan natin yung Thessalonian Church. Anong Thessalonian Church? Isa rin po yan sa pinut up ni Apostle Pablo during the time na siya po, mga kapatid, hallelujah, in the second missionary journey. Kaya makikita po natin, mga kapatid, talagang napakalinaw ng paglilingkod ni Apostle Pablo. Kaya nga sa buhay po natin ito, hindi po maganda sa paglilingkod na tayo po'y naiinggit pa rin sa mga material na bagay na sobra. Halos, mga kapatid, sobra kang maapektuhan ng mga bagay na wala sa iyo na material na bagay. Mga kapatid, siguro natural lang na magsumikap po tayo. Pero nawa sa ngalan ng paglilingkod, hindi maging hadlang ang material na bagay. Yan po ang sinasabi po ng Biblia. Alam po niyo yung nakaraang administrasyon, grabe po ang paghahangad noon ng pera. Grabe po ang naging korupsyon. Akala lang natin wala. Ngayon lumalabas na. Pogo, illegal drugs, human trafficking. Naalala niyo, mga kapatid, yung family during the pandemic. Grabe po yun, mga kapatid. Grabe yun, ha? Bilyon. Samantalang naghihirap tayo noon. Kaya ina-advise ko po sa inyo pag may time po kayo, mga kapatid, at sa lahat ng nanonood ngayon, hallelujah, subaybayan po ninyo ang investigasyon ngayon ng Quad Committee sa Kongreso. Makikita po ninyo, mga kapatid, nasa isang direksyon ang lahat po. Halos napasok ang ating bansa, mga kapatid, ng mga sindikato. Ito po, kasi kasama na rin po kasi ito, sabi na Apostle Pablo, kasi mga minamahal, hindi tayo dapat magmukhang sarili. At kinakailangan mag-aware po tayo dahil nasa bansang Pilipinas po tayo. At kung meron tayong magagawa, merong bagay na pwede natin gawin. Ano po yun? Prayer. At pangalawa, sa susunod na eleksyon, sasabihin ko na po ito sa inyo, maging matalino sa pagbuhay. Hindi naman perfecto, pero sana makita natin ang halos is tao may takot sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon, napakahalaga po pala ang ating din, mga pag-uugali. Ang direksyon ng ating pong goal sa ating mga buhay. Kaya huwag po natin kalimutan ang advice na ito ni Apostol Pablo. Parang sinabi ng Apostol Pablo na sana huwag din kayo mahangad ng pera, ng ginto. Kasi sabi ni Pablo, sa paglilingkod ko, hindi ko hinangan ang ginto. Tila, unang at mga damit ninyo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi siya naging pabigat. Tumutulong siya espiritual at maging sa pagtulong pinansyal, ginawa niya ng Apostol Pablo. Napakagandang higit. Palapakan ng Diyos. Hallelujah! Everybody say Amen. Glory to God. You know, in Acts 20:35, ito na, yung last. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoon Jesus. Ito po yung last verse. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanda. Sa mga sa English na maganda, it is more blessed to give than to receive. Ito yung message ni Paul. Grabe yung binigay ni Paul. Binigay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod. Nagbigay po siya, mga kapatid, ng salita ng Panginoon na sobrang masasabi kong kayamanan
na maitutuloy. At hindi lamang po yan, nakapagbigay din siya ng kanyang servisyo para hindi maging pabigat sa mga kapatiran sa Efeso. Kaya mga kapatid, sana maunawaan po natin ang mga bagay nito dahil ito ay mga paalala sa mensahe ng Apostol Paul. Acts 20:36-38. When Paul had finished speaking, he knelt and prayed with them. Napaka po, ini-imagine ko na yung sitwasyon po na ito. Lumuhod siya at nanalangin kasama po ang mga elders. They all cried as they embraced and kissed him goodbye. Grabe yung mahal na mahal si Paul ng Ephesian Church. Kaya, mahalaga po mga kapatid ang manggagawa sa church. Hindi dahil sa manggagawa po ako. Yung mga advice po ng mga pastor, hindi nyo po makikita yan sa labas. Hindi nyo yan makukuha sa mga sikat na tao. Mga spiritual na advice, mga kapatid, na magpapagaling sa ating spiritual na buhay. Sabi ng Bible, mga kapatid, sila'y lumulunga, umiiyak, niyayakap si Apostol Pablo at hinahalikan. They were sad most of all because he had said that they would never see him again. Labi po. Siguro sabi ng Apostol Pablo, hindi na tayo magkita, mga kapatid. Dahil nararamdaman ang tuloy ng Apostol Pablo. Then they escorted him down to the ship. Napakaganda mga kapatid, dito pong palang senaryo na sa nangyari po mga kapatid kay Apostol Pablo sa Efeso. Ang ganitong atmosphere sa church na kapatid ay talagang masasabi ko, nagpapahayag ng tunay na pag-ibig sa iglesia. Amen. Dahil ito po ang tunay na pag-ibig. This is the truth. Hindi ko sinasabing hindi totoo. Sinasabi ko lamang, dito sa lupa at sa langit, ito ang pamilya ng Diyos. Ang iglesia. Everybody say Amen. And then my conclusion from Paul's discourse or message in the tearful departure, we can learn much about, number one, the work of an evangelist. Nabanggit ko na po sa inyo kanina, sinasabi ni Paul, mag-share kayo ng salita ng Panginoon. Number two, the duties and responsibilities of elders in the church. Dapat ginagampanan po natin ang ating tungkulin. And of course, the danger of apostasy. Kahit gaano mo ka active sa church, mag-ingat ka dahil baka madala ka, nakaaway, matahan ka. Pinapaalalahan naman tayo ng ating kapatid sa Apostol Pablo. The importance of selfless service. Mahalaga din po yan. Yung paglilingkod na hindi lagi mga kapatid na parang ikaw lang ang importante. Parang pagkikita, bigyan ng importansya, parang mahina ka. Hindi ganun. Ang paglilingkod sa Diyos, dapat lagi tinitingnan natin kung ano ang maibibigay mo. Yan ang una. Dahil yan ang ginawa ni Kristo. Hindi laging pakabig. Hindi maganda po yun. And the blessing when you give. The blessing when you give. Pag nagbigay ka, mas mapayag ka. Rapakan natin ng Panginoon. So, bilang member po ng CCFM at ng katawan ni Kristo, at sa lahat po na nanonood ngayon ng member ng church, dapat patuloy tayo maglingkod sa Diyos. At sana maalala po ninyo ang mensahe ng ating kapatid na sa Apostol Pablo. Magandang gabi po, to God be the highest. Tatayin po tayong lahat sa pangalan po ng ating mahal na Kristo. Let us pray. Lord Jesus, thank you so much for your words.
Nawa, Panginoon, ay patuloy namin maalala ang mga tagpong ito, Panginoon, sa Acts chapter 20, sa nangyari kay Paul sa Troas and sa Efeso. Panginoon, pagpalain mo rin kami ngayon na narito sa church, Panginoon, na naglilingkod din siya. Nawa ang mga paalala kong ito ay tumingo sa puso't isipan po namin. Salamat po Diyos sa mga salita at sa aming overnight prayer meeting ngayon. Pagpalain mo, O God, maging ang mga kapatid sa iba't ibang lokal. Lord, sa lahat po ng nanood, pagpalain mo po kami ng sabay-sabay at nawa patuloy mong pasiglahin ang aming pag-ibig. Ano po, Panginoon, na problema ang aming Panginoon na nararanasan sa buhay, nawa, O Diyos, patuloy mo kami tulungan at patuloy namin makita ang iyong dakilang kapangyarihan. Salamat po, God, sa lahat ng nanood at sa lahat ng mga nasa iglesia ngayon para sa overnight prayer. Lord, be with us always, O God. At dinadalangin na po namin, Panginoon, ang nalalapit na anniversary ng Caloocan Church. Panguna ni Brother Ruel and Brother Jessica. Thank you so much, O God, and to you alone we give back all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen.